isa pang balita na nakita po natin na kung saan nagsalita na po yung mga kababayan po nating magsasaka na ninakawan, kinamkaman ng lupa nito pong si Harry Roque. Eto mga kababayan, pakinggan nyo po kasi sabi po dito sa sa PRTV, Prime Media Philippines, Harry Roque inakusahan ng mga magsasaka sa pang-aagaw ng lupa para daw po sa Pogo. O ibig sabihin, yung mga kababayan po nating magsasaka, nagsalita na po patungkol po sa pangangamkam ni Harry Roque ng lupa para pagtayuan po ng mga Pogo Hub. So eto na, Harry Roque, yung hinihintay mo at pinapasinungalingan mo. Panoorin mo. Inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque ng umano'y pamemeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Yan ang eksklusibong umaarangkadang balita ni Saka take note mga kababayan yung lupain na kinamkam ni Harry Roque, yung ginagraph ni Harry Roque mga kababayan, yung palang nilaland grabber nito pong si Harry Roque, yun po ay bigay ng gobyerno. Kaya nga nakakapagtaka kung paano po nila na ipa-cancelled yung mga titulo nung lupain. Ano po na mga kababayan po nating magsasaka dyan po sa may Mariveles, Bataan. Yan po ay bigay ng gobyerno mga kababayan at maliwanag na may pirma pa ni Presidente, ni PBBM. Diba kaya nga nakakapagtaka kung paano po nila nagagawa na palabasin na yung mga magsasaka po natin ay walang karapatan dun sa kanilang lupa na sinasaka mga kababayan. Ganyan po katindi si Harry Roque mangamkam ng lupain ng mga kababayan po nating magsasaka dyan po sa may Mariveles, Bataan. Anyway, tuloy pa natin. JM Pineda. Nila ako binayaran ng pulipid. Sa eksklusibong video ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan. Ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan at ang iba naman hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Nako! Deed of sale. Tapos, pirma nila, hindi ko naman pirma. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po ang may-ari. Ito daw po ay binili nila. Paano nga po binili? Nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Masakit doon sa akin, yung hindi... Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, Harry Roque. Diba? Yung pagiging abogado mo, Harry Roque, ginamit mo sa kawalang hiyaan. Kaya nga napakakapal ng pagmumukha mo, Harry Roque. Diba? Hindi ka pa nakontento sa kinita mo sa tawag dito, sa pagsama-sama at pagsimpatya or pagdikit-dikit dyan sa mga Pogo operators. Bagkos ang ginawa mo pa, talagang kinawawa mo pa yung mga kababayang Pilipino natin dito sa may Mariveles, Bataan. Kita nyo, sila yung mga may-ari ng lupa na kinamkam at pineke ni Harry Roque yung mga perma. Mga walang kaalam-alam na yung palang lupa na kanila po mga kababayang pagmamay-ari, wala na pala sa kanila. Dahil nga ginawa ng paraan ni Harry Roque para kamkamin yung lupain, para nang sa ganon makinabang yung mga Pogo operators na nasa sa likod nitong si Harry Roque. Kawawa yung mga kababayan natin magsasaka. Anyway, tuloy pa natin. Natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng pulipid. Nako! Yan ang gusto namin, kung talagang mayroon po nga tumulong sa amin na malalaking tao nga matulungan kami nga ibalik na sa amin yung lupa namin. Yun ang hinihintay namin talaga. Bago maaresto noong July 2023 si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa yung mga kababayan Pilipino po natin magsasaka, humihingi po ng tulong na maibalik po sa kanila yung lupa na kinamkam o pilit kinakamkam nito pong si Harry Roque at nung kanyang asawa po di umano. Ano po ayon po dito sa mga kababayan po nating magsasaka kasi pineki yung perma para na sa ganon makamkam yung lupain na pagmamay-ari po nila. Mga kababayan. So ngayon, ito po yung pinagmulan kung bakit nagkaroon ng matinding alitan. Actually, personal na alitan itong si Madriaga at ito pong si Harry Roque. Kasi tinulungan ni Madriaga yung mga kababayang Pilipino po natin magsasaka na maibalik sa kanila yung kanilang lupain. Kaya napikon si Harry Roque, mga kababayan, at kinasuhan ng kidnapping ito pong si Madriaga. Anyway, tuloy pa natin.
tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa First Bataan Maribeles Holding Corporation. Ang kumpanyang ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon kabilang ang Biancham Holding and Trading Incorporated na pagmamay-ari ni Atty. Roque. Nako. Sinubukan umano ni Madriaga na kausapin si Roque pero itinanggi rin nito ang pagkakasangkot sa nakawan ng lupa at mukhang ito Ay, shoutout po kay Kuya BMB admin Eduardo. Sabi dito, mandadakma na, land grabber pa. Kaya nga po di ba? Talagang yung kanyang pandadakma, talagang hindi lang dun sa betlog, kung hindi mga kababayan, pati din dun sa lupa. Napakatindi nga po nito, napakakapal nga ng pagmumuka. Diba para sa akin, yung mga ganyan ng mga land grabber, makakapal ang pagmumuka ng mga yan. Lalo na kung ginagamit pa yung pagiging abogado, talagang nakakaiyamot po yan. Ano po, oo nga, marunong sila sa batas. Pero wag naman sana nilang gamitin yung batas para, para pahirapan yung mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Nung malaman niya na si Atty. Roque nasa likod, kinausap niya, diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinakot siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan ng mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Nung nag-hearing na nung kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw pointing to him nakasabwat doon sa kidnapping. Nako. Sabi pa ni Madriaga, ang lupa kasing pagmamayari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang Pogo Town, lalo at katabi ito ng dagat. Nako. Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township Yacht Club. May mga magandang area dito, tabing dagat, Maribeles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. So, ang kausap nila rito, sila Atty. Harry Roque, may allegation dyan na pinapirma ng deed of sale pero hindi naman binayaran. May allegations yung mga farmers na totally falsified yung kanilang pirma sa deed of sale. 2 taon din natulog ang kaso sa ombudsman at kamakailan lang nagkaroon ulit ng hearing. Ayon kay Atty. Ang tanong dito, bakit hindi tinrabaho ni Martires yan? Pero inyo, 2 taon pala na natulog itong issue na ito sa ombudsman. Hindi man lang tinrabaho, mga kababayan, ni Martires. Bakit ganon? Nung panahon ni Digong, kapag ang kalaban na mga kababayan Pilipino natin, na pobre na katulad natin mga kababayan, yung mga malalaki, nakaalyado ni Duterte, walang laban ng taong bayan. Nakakaawa ang mamamayang Pilipino. Nakuha niyo po yung pinupoint natin. Pagka ang kalaban natin, kaalyado ni Duterte, wala tayong laban nung panahon ng Duterte administration. Kasi nga, talagang sila po ang nagkakampihan. Kasi nga may kanilang pakinabang. Diba? At pagka wala silang pakinabang sa taong bayan, wala pong silbi sa kanila ang mamamayang Pilipino. Kaya nga buti na lang ngayon, sa panahon po ni PBBM, unti-unting lumalabas itong mga bagay na ito. At unti-unting nabibigyan ng solusyon at hustisya yung mga humihingi ng hustisya, mga kababayan. Diba? Biruin nyo, 2 years pala na natulog ito sa ombudsman, hindi naman pala tinarabaho. So, ibig sabihin, tinulugan lang ito at hindi inupuan ni Samuel Martires, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Palad, posibleng naupuan daw ang kaso. Umaasa naman ang mga magsasaka na maibalik sa kanila ang lupa dahil lang ilan sa kanila ay dito na kumukuha ng pinagkakakitaan at dito na rin tumanda. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Grabe ka talaga, Atty. Harry Roque. Biruin mo, spokesperson ka lang nung panahon ni Duterte pero matindi ka mang abuso ng kapangyarihan mo. Tama lang talaga na tinutugis ka ng kamay ng batas ngayon. At mas lalong tama lang talaga kung mapapabalik ka ng Pilipinas at makukulong ka. Diba? Para maharap mo yung mga kaso mo. Biruin nyo kung tutusin, mga kababayan, hindi lang pala dapat, diba? Hindi lang pala dapat, tawag dito, human trafficking o qualified human trafficking yung kaso ni Harry Roque. Pati dapat pala land grabber, dapat pala maging kaso din niya. Dahil ganito po, mga kababayan, kinamkam ni Harry Roque yung lupain ng mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa may Maribeles, Bataan. Kaya ako, hindi na rin ako nagtataka kung bakit ngayon talagang ipinapahalwat na, mga kababayan, di umano yung ugnayan, yung ugnayan ni Sara Duterte
dito po mga kababayan kay Madriaga. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit bumaligtad po sa kanila ito pong si Madriaga. Dahil pala po sa matinding ginawa po nila. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ayon daw po dito, yun daw pong ilan sa mga mambabatas daw po natin dyan sa Kongreso, gusto daw po ipakalkal sa Kamara ang koneksyon daw ni Vice President Sara Duterte sa mga pogo at mga nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. At gusto rin daw mga kababayan, matutukan din yung koneksyon ni Sara Duterte dun sa nagpakilala pong bagman po niya na handa raw daw pong tumulong doon po sa kaso laban po kay Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi mukhang mabubuhay yung Quadcom mga kababayan. Anyway, tuloy po natin. Samantala, ilang mambabatas gustong ipakalkal sa Kamara ang koneksyon daw ni Vice President Sara Duterte sa mga pogo at drug lords. Ang nagpakilala namang bagman ni VP Sara handa raw tumulong sa kaso. Si Francis Rio Diquez sa detalye. Posible nga kaya na may version 2 ang Quadcom investigation ng Kamara? Posible yan. Lalo na sinabi ni Congressman Benny Abante na talagang dapat nga magpatuloy ulit yung Quadcom version 2. Kasi unang-una malawak po yung usapin sa issue po ng Pogo. Oo nga, totally ba na yung Pogo, pero hindi naman totally na i-deport yung bilang mga kababayan ng mga Chinese na naandi dito sa Pilipinas ng illegal. Ano po at kung titingnan nyo, malawak pa rin ang usapin patungkol po sa ipinagbabawal na bato. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Lalo na't ilang mga mambabatas ang gustong paimbestigahan ang alegasyon ni Ramil Madriaga Nako. laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang umano'y dating bagman ng Vice Presidente na nagbuking sa ilang mga maanumalyang transaksyon ng Vice Presidente at maging ang malaking kontribusyon daw ng Pogo sa national campaign nito noong 2021. Nako! Ayon sa kampo ni Madriaga, isinumitin na nila sa Office of the Ombudsman ang sinumpaang salaysay niya kasabay ng pangakong makipagtulungan sa maaring investigasyon. Kayo ba mga kababayan, kung kayo ba tatanungin, dapat po ba nabuhayin ulit yung Quadcom version 2? Dapat po ba mas palalimin pa yung investigasyon patungkol po dito sa Pogo at dito po sa isyo ng ipinagbabawal na bato? Sangayon po ba kayo na ibalik ulit yung Quadcom? Kasi kung ano po yung panawagan ng marami nating kababayang Pilipino, yan po talaga yung mas importante. Kasi medyo nabitin tayo mga kababayan eh. Medyo nabitin tayo dun sa mga isiniwalat ni Jamie Guban. Diba? Yun, tayo naghihintay pa rin kung ano pa ba yung mas isisiwalat pa ni Jamie Guban, mga kababayan, at saka itong sinataguba laban dito kina Paulo Duterte. At tayo naghihintay rin tayo kung ano na nga ba ang mangyayari dun po sa rekomendasyon na kasuhan etong si Paulo Duterte, mga kababayan. Kaya po dapat talaga buhayin ulit yung Quadcom version 2. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Investigasyon. Para kay House Quadcom Chair Manila Representative Bienvenido Benny Abante, mahalaga ang naging detalyadong testimonya ni Madriaga. Kung totoo aniya mga aligasyon, posible aniyang mayroon itong epekto sa seguridad ng bansa. Tama. Nanawagan naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa DOJ at Ombudsman na tutukan ang tinawag niyang seryosong issue na ito. Kinonsidera naman ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino na pwedeng ito ang missing piece sa issue ng confidential funds ng OVP. Tama. I think may sapat na batayan para mag-file ng resolution para matulak din ng House na mag-imbestiga sa mga serious na aligasyon. Posibleng missing piece para maintindihan natin kung nangangamoy Quadcom 2.0 ba yon? O version 2? Nangangamoy Quadcom version 2 ata, mga kababayan. Mukhang lalo sasakit ang ulo ata ni Vice President dito. Kasi 'di ba yung connection nga niya kay tawag dito, yung connection nga niya mga kababayan kay Madriaga, hindi nga niya masagot-sagot eh. Kung totoo ba na sila ba ay nag-uusap ni Madriaga o hindi. Hindi niya masagot yon. Paano pa kaya kung mabubuksan ulit yung Quadcom version 2? Di lalo na sumakit ang ulo ng mga didisit na tagapagtanggol ni Sara Duterte. Kasi ngayon hirap na hirap sila. Sa totoo lang na ipagtanggol mga kababayan si Sara Duterte
dito po sa matinding aligasyon na ito ni Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. Ano yung nangyari, yung totoong nangyari sa confidential funds. Samantala, una nang pinabulaanan ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyon at nanawagang huwag basta magpadala sa mga paninira ng iba. Francis Riudique ng IBC News. Ngayon, kung paninira yan mga kababayan, kung paninira yan, bakit hindi mo sagutin, Vice President Sara Duterte, etong sinasabing ito ngayon ni Atty. Palad, abogado ni Madriaga? O bakit hindi mo sagutin ito? Eto, pakinggan nyo mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, kung mapupunan nyo, walang denial kay BP na hindi niya kakilala si Madriaga. Walang denial na hindi niya dinadalaw. Diba? Baka nagsasalita lang yung mga nasa paligid. Pero confirm po yan, yung pagdalaw na yan ni BP Sara. Bakit daw mga kababayan? Kung titingnan nyo, bakit wala daw denial etong si Vice President Sara Duterte? Kung kakilala nyo ba o hindi etong si Madriaga? O bakit hindi daw niya itanggi yung pagdalaw po niya kay Madriaga? Bakit hindi niya itanggi yung mga sinasabi ni Madriaga? Bakit puro no comment etong si Siminit? Diba kasi mga kababayan, pag tinanggi niya to, mas lalong ilalabas lahat ni Madriaga yung alam niya. Lalo na ngayon at may banta yung kampo ni Madriaga na may karugtong pa. Ibig sabihin, may version to pa yung kanyang ilalabas na sworn statement mga kababayan o sworn affidavit. Na kung saan, doon po sa pangalawang ilalabas ni Madriaga, yung isisiwalit ng pangalawa may kasama ng senador, etong si Sara Duterte na sangkot po sa Pogo. Mas matindi yon. Kaya nga kung ako kay Sara Duterte, ikaw lang naman ang makakagamot dito sa isyong ito Aminin mo na lang. Diba? Aminin mo na lang, Vice President. Total naman, ikaw naman po makakagamot ng issue pong ito. Lalo na't matindi po yung aligasyon po sa inyo. Aminin nyo na lamang po kung talagang totoo. Anyway, tuloy pa natin. Kung pwede nga lang mag-video call si Ramil, sasabihin niya. So, dinadalaw para... ang sabi is that ayusin na yung problema. Inaayos siya. Parang ganon, inaayos siya. Kasi nga, meron daw, marami kasing dumadalaw doon. Kailangan pala ayusin daw ni Ramil Madriaga yung problema. Ano ba yung problema? Ganito yan. Huwag mo nang isiwalat yung mga nalalaman mo. Pag-usapan na lang natin. Gagawa ko ng paraan ba para palayain ka dyan. Siguro yan yung mga sinabi ni Sara Duterte. Baka nga sinabi pa ni Sara Duterte, ganito mga kababayan Gusto mo gusto mo tanggalin na namin sa landas mo si Harry Roque. Para nang sa ganun, wag ka nang tumuga, wag mo nang sabihin lahat ng nalalaman mo. Kahit isakripisyo na lang namin si Harry Roque, total wala naman niyang silbi. Diba baka malay nyo, sinabi ni Vice President yun. Isa sa mga kondisyones niya, nung mga panahong inaayos niya, etong si Madriaga. Diba mga kababayan yun, mga halimbawa lang naman. Anyway, tuloy pa natin. Iisip nila gagamitin si Caramil ng mga ibang grupo. Kaya siguro siya dinadalaw. Okay, one last, sir. Pero alam ni Caramil na may mangyayari. Bakit niya pinipicturan? Bakit niya dinodocument? Mahilig lang siya mag-document talaga. Ang siguro nag-trigger sa kanya yung Pogo matindi ho yung parang galit niya na yung Pogo activities. Imagine sa sarili kang lote. Nasa Pilipinas ka, hinaharang ka ng mga Chinese military. Sabi niya, mga PLA, naka-uniforme ng mga nakapatig. So, doon sila insulto na bakit may mga Chinese. Na-confirm sa akin yan. So ibig sabihin pala mga kababayan, na tayo, unti-unti nang ini-invade. Ng mga Chinese military. Kasi ito maliwanag o sinasabi ni Madriaga nung panahon ni Duterte, talagang hinaharang daw po siya ng mga Chinese military. Ibig sabihin, kung natuloy, isipin niyo mga kababayan, kung nagtagumpay lalo si Harry Roque, nakamkamin yung mga lupa dun sa Maribeles at nagtagumpay po siyang magpatayo ng napakaraming Pogo Hub. Baka lahat ng naando dun sa Pogo Hub na yon, mga Chinese military na mga kababayan. Diba? Baka pinamumugaran na yan ng mga Chinese spy na nag-i-spy dito po sa ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. Bakit daw may mga Chinese dito sa lugar ng lote na to? So, sabi niya, kaya gusto lumabas para matigil na itong mga Pogo-related activities na to. Drug money, Pogo, ganun po. So ngayon, eto Vice President, kung talagang walang katotohanan ang sinasabi ni Madriaga, bakit hindi mo sabihin na sinungaling si Madriaga? Diba?
Bakit hindi mo sabihin na walang katotohanan yung mga sinasabi ni Madriaga? Kung walang katotohanan ha, diba? Kung talagang alam mo sa sarili mo na hindi ka dumalaw kay Madriaga, bakit hindi ka magbigay ng statement at sabihin mo na nagsisinungaling lang yung legal counsel ni Madriaga at hindi totoo na dumalaw ka sa Camp Bagong Diwa dyan po sa may Bikutan? Kasi mga kababayan, mahirap po talaga, sa totoo lang mahirap po talaga na pasinungalingan yung sinabi ni Madriaga. Lalo na at nag-under oath, ito pong si Madriaga, doon po mga kababayan sa kanyang mga salaysay. Laban po kay Sara Duterte. Sabi dito ni Kuya BMB, Admin Eduardo, sabi niyo po dito, parang multo dumadalaw kay Madriaga, daming ghost projects, susunod, manggo-ghosting na yang si BP Sarang Baliw. Yan nga yung kinakatakutan ni Bato de la Rosa Sa totoo lang mga kababayan, yung i-ghosting siya ni Sara Duterte pag na-aresto na po siya mga kababayan ng ating mga kapulisan sa bisa ng arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol. Kaya siguro ayaw niya ng sumuko. Kasi mga kababayan, alam niyo naman, pag wala ng pakinabang sa mga Duterte, maliwanag ang ginagawa po nila. Sala sa pinababayaan na katulad ng ginawa nila kay Madriaga, baka nga mamaya pag minalas-malas ka pa, patumba ka pa. Diba mga kababayan? So ngayon, kayo po, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa sinabi ng legal counsel mga kababayan, ito pong si Madriaga, patungkol po dito, dito mga kababayan kay Sara Duterte, na kung talagang hindi totoo, ito na nga yung hamon natin, i-deny ni Sara Duterte lahat ng sinabi ni Madriaga. Ang problema dyan mga kababayan, paano kung totoo? Paano kung totoo yung mga sinabi ni Madriaga? Kaya hindi pala masagot ni Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo hingil po dyan? Kasi ang bali-balita na lumalabas at yan naman po ay kinumpirma ng legal counsel ni Madriaga, hating gabi pa daw dinadalaw ni Sara Duterte etong si Madriaga. Para lamang po ayusin daw. Diba? Ayusin na daw yung problema. Ibig sabihin, wag nang magtutuga ng kung ano-ano. Diba mga kababayan? So kayo, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po dyan sa issue po na yan.